Malayo na ang narating ng kababaihan sa panahon ngayon. Nakikipagsabayan na sila sa anumang larangan. Ngunit kahit nagkakaroon man ng pantay na karapatan, may mga kababaihan pa din ang tikom ang bibig at pikit matang tinatanggap ang kanilang nararanasan. Sa mga pasa at sugat na kalaunan ay nagiging marka ng kanilang katawan. Sa mga masasakit na salita na kanilang natatanggap. Ito ang mga dahilan upang magkaroon pa ng boses ang mga kababaihan. Batay sa 2017 National Demographic and Health Survey ng Philippine Statistics Authority, isa sa 4 na kababaihang Pinoy ay nakakaranas ng sexual violence sa kanilang asawa o kinakasama. Huwag kang matakot, magsumbong, alamin ang karapatan, end violence against women dahil babae ka, hindi babae lang. At kaugnay niyan sa kasalukuyan, marami pa rin po sa ating mga kababaihan ang nakararanas ng pang-aabuso. Ang nakalulungkot po dito, karamihan sa mga ito ay kanilang nararanasan sa loob mismo ng kanilang tahanan. Tama, Dayan. Kaya ngayong umaga ay pag-usapan natin itong sensitibong paksang ito kasama si Alvin Cloydakis, isang government consultant on gender equality, diversity, and inclusion. Good morning, Sir Alvin. Good morning sa inyong lahat. Okay, Sir Alvin, Dayan at Chi po ito, ano po ba yung iba't ibang anyo ng pang-aabuso sa pagitan po ng mag-asawa o itong marital abuse at paano po ito marirecognize? Yes, under the Anti-Violence Against Women and Children Law, meron pong 4 na klase ng violence laban sa mga kababaihan at mga kabataan. Ito po ay physical violence, so pag-inflict ng pain or harm, physical harm sa isang babae o sa isang bata. Pangalawa po dito ay ang psychological violence. So ito po naman ay yung psychological abuse, verbal abuse. At pangatlo naman po dito ay sexual violence. Pilit na pakipagtalik o ginagawang sexual object ang isang babae o bata. At ang ika-4 ay economic abuse na kung saan naman ay hindi binibigyan ng sustento ang isang babae o isang bata. Yan po yung 4 na klase ng violence against women and children under the VAUSI law. Okay, Sir, na-mention nyo nga po ito, pero ano po ba ang psychological at emotional na epekto na maaring maranasan ng mga biktima ng pang-aabuso? Yes, marami siyang klase ng effect na psychological at saka sa mental health ng isang babae at saka sa isang bata na maging apektado ng violence. Meron po dito yung mga klase ng prolonged violence, ibig sabihin yung parang matagal na siya na-expose sa violence. Maaari po niyang tignan sa kanyang sarili is bilang mababang tao o kaya naman lagi siyang takot, meron siyang PTSD or parang psychological stress. Kapag meron siya nakikita, nag-trigger sa kanya yun. O kaya naman, pag may naririnig. Pwede din po siyang magkaroon tinatawag ng battered woman syndrome. Ito naman po yung klase ng parang psychological stress na kung saan ay sa sobrang stress na nararanasan niya doon sa kanyang partner, pwede siya mag-stop anytime, makapag-retaliate, makapag-cause ng physical pain dun sa kanyang partner, or even to the point na minsan pwede po siya makapag-cause ng violence din. And according po sa Supreme Court, sa mga korte, ang mga kababaihan na nag-undergo ng battered woman syndrome ay actually parang they are protected. Parang they were saying na this is because of the years of psychological violence na naranasan niya. Kaya parang biglang nag-stop na siya. At saka nagawa niya yung mga bagay na nagawa niya. So ito po yung mga epekto na. Sir Alvin, normal din sa mga mag-asawa yung hindi pagkakasundo, no? Pero paano natin ma-differentiate yung simpleng alitan o pagtatalo mula sa pang-aabuso? Normal nga yung pag-aaway, hindi naman natin may iwasan yung pagtatalo. That's part of any relationship. Pero kailan natin malalaman na ito ay isang violence na or violence against women and children? Una, kapag ito ay nagkaroon na ng physical pag-inflict ng pain, pag ibig sabihin ay naging pisikalan na ang away. So isa na po yan sa tinitingnan natin. Kasi
pwede naman po talagang verbal lang ang away, no? Pangalawa, kapag verbal naman ang away, no, nagiging masyadong personalan na, no, ang nagiging away to the point na ang tina-target niya is hindi na yung pag-aaway niyo, kung hindi yung pagkatao mo. So, ang nangyayari is parang dinidegrade niya ang pagkatao mo. So, pwedeng ano na po yan, no? O kaya nire-ridicule ka niya, pinapahiya ka niya in public, mga ganyan, no? So, ito yung mga senyales na mukhang hindi na po ito simpleng away lang. Kung hindi, ito na po ay maaaring psychological violence. Or pangatlo, yung pag-aaway ay nag-lead sa hindi pagbibigay ng sustento. Maaaring hindi ka niya palabasin sa bahay, hindi ka niya pasuotin ng mga damit na dati mong sinusuot. So ito po yung mga examples na kung saan ay ang pag-aaway ay maaaring ito ay nag-lead na siya into violence against women and children. Oh, okay, paano po makakahingi ng tulong o suporta ang isang tao kapag nakakaranas ng pang-aabuso sa asawa? Meron po siyang pwedeng puntahan according to the anti-vowsy law. No? So una, pwede po siyang pumunta sa mga barangay at humingi ng tinatawag na barangay protection order. So ito po ay isang short-term relief. Binibigyan po ito ng 15 days protection against dun sa perpetrator o yung nang atake po sa kanya, no, sa kanyang partner or kung sino man po ang maaari mag-cause sa kanya ng pain. Pwede din po siyang magsumbong sa police at saka pwede din po siyang dumiretso sa mga people in authority like traffic enforcers kung siya po ay nasa isang public place, no? Pwede din po siyang dumiretso sa PNP, pwede din po siyang dumiretso naman din sa court kung gusto niya nang mag-file ng case. So ito po yung mga pwede po niyang puntahan. Sir Alvin, isa sa mga pangamba, no, ng mga maaring magsumbong sa otoridad, baka, alam mo yun, puntahan ulit sila ng asawa doon, di ba, parang maabuso lalo sila. Paano na po protektahan yung mga kababaihan na nais magsumbong o mag-report sa otoridad? Yeah, actually hindi lamang yung victim survivor ang natatakot kung hindi kahit anyone with the knowledge of the violence, kahit kayong kapitbahay natatakot din magsumbong kasi they fear na baka mag-retaliate naman sa kanila yung perpetrator o yung nang harass, no? So isa po una ay binibigyan nga po ng protection orders, no? Ibig sabihin kapag ikaw po ay nagawaran ng protection order, maaari pong hindi ka lapitan ng haras sa'yo, ng asawa mo o kung sino man po, no, even yung partner mo, no. Meron po iba't ibang klase yan. So sa barangay, 15 days. Sa korte naman, pwede po kayong bigyan ng temporary protection order at saka permanent na protection order. So ibig sabihin habang gumugulong pa yung kaso, protektado ka, no? Binibigyan po kayo ng security detail or security assistance mula sa pulisya. So yun po ang assurance na ikaw po ay hindi malalapitan ng perpetrator mo. Para naman sa mga nagsumbong na nakakaalam sa kaso, ganun din po, no, you are protected by anonymity. Pwedeng hindi sabihin o declare kung sino po yung nagsumbong, especially kung ito po ay nakita in public or halimbawa sa kapitbahay naman. So meron pa rin naman pong ganun. Kaso lang naintindihan ko rin po na meron pong iba talaga na kahit po meron pong ganitong klaseng protection, sila mismo parang nag-aalinlangan talaga sila na magsumbong kasi nga with the fear na baka ma-identify sila. Okay. So, alright. Sir Alvin, nabanggit niyo nga po yung maraming epekto ng pang-aabuso. Ano po mga potensyal na pangmatagalang epekto ng pananatili sa isang mapang-abusong relasyon? Marami po siyang epekto, hindi lamang po sa physical, no? Maaari pong especially psychological at saka sa mental health ng isang tao. Maaari din po ito magkaroon ng epekto sa bata, sa welfare niya habang siya ay lumalaki sa isang abusive relationship. Dahil ito po ang makikita po niya, no, na isang form of kind of family na meron siya. Maaari po makakause po ito ng trauma sa kanya at saka pwede din po ito makapag-create po ng animosity or yung hindi alam mo yun, parang galit, no, or anger sa mundo o kaya sa mga taong nakapaligid sa kanya. Distrust o hindi po pagkakaroon ng tiwala sa mga taong nakapaligid sa kanya, no, kahit na
maganda pakikitungo sa kanya pero hindi siya nakakapag-create ng isang meaningful relationship o maayos na relasyon dahil nga sa naranasan niyang ganun. Pwede din siya maging bully. No? So ito naman po ay dahil nakikita nga niya sa family na ganito ang treatment ng parents to each other, may violence. So maaaring i-inflict niya yung violence na yun. Ipakita niya yung violence na yun sa school. Pwede niya ipakita yun sa mga younger siblings niya. No? So ito po yung cycle of violence naman na gusto nating ipatigil naman din. No? Dahil ang laki talaga ng epekto. Sa mga kababaihan naman, yung value nila and self-worth mas mababa. No? Tingin nila para they can do it. Especially meron pong ibang mga senaryo na kung saan ay threaten ang mga women na mag-suicide, halimbawa yung kanilang male partner kung sakaling maghiwalay sila, no, nagiging psychological trauma to para sa kanya at saka nagiging cause ng distress, no, and even if the relationship ended, dala-dala niya pa rin yung kanyang mga emotional baggage na yan even to the new relationship. Okay, well, maraming salamat po siya to Sir form Alvin meaningful Cloyd-Dakis, relationships to the salamat next. po sa pagbabahagi po ninyo ng mga impormasyon na magkaka-empower po sa ating mga kababaihan para maprotektahan po sila dito sa pang-aabusong ito. Marami pong salamat, Sir Alvin Maraming salamat. Cloyd-Dakis. Maraming salamat din and good morning.